Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Ang oras sa mga tugang igwara kita ni na oras po na alas 10 sa 12 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, aldaw po tabi kitang unyan kan, aldaw kitang mga tugang unyan kan na Lunes, asin na pizza, 12 na kan na bulan kan na January 2026. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan mga tugang si Sir Stephen Pabis, mga tugang ako po si Junel Cuba. Ako si Pitik Junel Cuba. Mag-iire parang kita digdi sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang mga tugang sa BBS FM Naga. Marahay na aga sa tuyong mga parantabay Pilipinas. Good morning. Good morning sa tuyong mga parantabay sa intirong Bicol Region. Asin good morning man sa mga parantabay niya to sa probinsya kan Camarines Sur. Na pinaka-paborito kong probinsya, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning, marhay na aga mga tugang. Sa mga parantabay, pwede man magpadara kamo ka na sa indong mga sumbong, mga greetings, asin iba pa, public service, pwede po yan na mga tugang. Ipadara lang yan, tanganing sa tuya po yan na matauanin na atensyon. Pero, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos para tabangan kita sa satuya po nga mga trabaho, mga obligasyon ngunya na aldaw kaya uya po ana satuya nga deliberate. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon asin sa satuing deliberate ngunya na aldaw. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, marhay na aga po sa satuing mga parantabay. And sabi mga tugang sa mga impormasyon, digdi po posibleng maglaog ngunya na simana. Duman sa mga kababayan ta, posibleng maglaog niya na si Mana. Padagos-dagos pala nanda uran kasudma, makusugon si uran. Grabe, kadakol na mga lugar na pinagabaha po mga tugang. Huli po kan pagbagunas kan makusug na bulos kan uran. Kadakol na bigla, tanong ita arog kayan. Makusog si bulos ka na uran na mga tugang, darakula pa, halawig pa si oras kana pagbagunas ka na uran. Kaya kadakol na mga lugar, digdi po sa satuya na pig baraha ka na sudma. So sabi nga ni kanibang mga parauma, ngaya mapaliwanag ngaya kita ka na satuyang uma, na mayo na ngayanin na uranta inubos na nga kasudma. Pambira talaga nga grabe dahil pinaglalauman na araw katong kakusug asin kadakol na bulos ni na uranda mga tugang. So sa saro sa dahil nga ani sarong aldaw perang oras lang biglang langkaw si tubig kadakulan na lugar na pinagabaha digdi po sa laog kan na Camarines Sur dara po kan na makusog na pagbagunas kan na uranda kan na sudma. So
yan, talagang ana panahon na iba ng mga tugang. Ano po? Pero sabi kanda, sabi po mga tugang, posibleng ngunya na si Mana magkaigwanin na primero, posible dahil man sinasabing talagang iyo na, pero posible ngunya na si Mana igwa po nin inot na paglaog ka na bagyo sa Pilipinas. So sarong low pressure area anda posibleng mabilog sa parte po ka na sirangan na parte ka na sirangan ka na Mindanao, mga tugang, ngunya na aldaw ka na Lunes. Asin ini sabi ka na pag-asa, posibleng maglaog po da sa Philippine Area of Responsibility o FAR sa agang aldaw ka na Lunes o Martes. Ano po? Asin pwede ning maging sarong tropical depression pag-abot sa aldaw ka na Huwebes, asin ini papangaranan o aapo doon na Ada. Pwedeng maging bagyo ini sa aldaw ka na Huwebes, kaya lauman ta na naman na talaga pong makakamati kita nin pagbulos kayan ka na uran. So pag abot ka na aldaw ka na Biyernes, mga tugang, pinaglalauman na iniyo po madanay sa sirangan ka na Eastern na Visayas. Iniyo pong nasambit na nga raot ni na panahon na, mga tugang. So sa weekend, ang sabi, posible ining magdanay sa sirangan na parte ka na Bicol region, mga tugang, pag sirangan ka bali dyan ang probinsya kan Camarines Sur. So pwede da ining magdanay sa sirangan na parte ka na Bicol region, asin dire-diretso, mga tugang, na mag-abante pasiring sa Southern Luzon. So pag Southern Luzon, kabali pa ang Bicol region, kabali pa ang probinsya kan Camarines Sur. So pwede na magdire-diretso sa Southern Luzon, antes na magkurbada, pasiring po sa Central Luzon. So pag sinabing Central Luzon, mga tugang, pasiring na yan Metro Manila, pasiring na yan dyan sa parte mismo ka na Bulacan, dyan sa parte mismo ka na Pampanga. So yan. So asin ini sinasabing mahiro panorting sirangan mantang digdi po nagsasalak mga tugang sa parte ka na share line. So iniyan na masakit, yan ang nagpapauran na digdi po maski mayo nin na bagyo, yan ang nagpapauran sa Satuya digdi po sa Bicol region sa probinsya kan Camarines Sur. Iniyo pong share line. Pag nagsalak pa na bagyo, ining sinasabing si Ada na pwedeng maging bagyo nga ni, mga tugang, asin pa pangaranan nin bagyo, magsalak pa yan sa shear line, talagang grabe yan ibubusbus kaya na uran. Kasudma nga ni, grabe na si uran na sudma. So sinasabi nahalangkaw pa man giraray an kawaranin na kasiguruhan urog na sa dalagan kani sa weekend. Kaya ini mga tugang, day pa kita nakakasiguro. Sabi ta na nga niya, ini forecast sa naman, asin pwedeng mabago, pwedeng dai, depende iyan sa dalagan kaniyo pong nasambit ng iniyo pong raot nin panahon. Na nasiripan na sa parte mismo kan Mindanao, iniyo pong LPE, mga tugang. So mantang magpapadagos amihan o saro pa ni saro pa sa nagpapauran apwera kadtong share line, iniyo pong amihan na yaon po sa lugar ka na Northern asin Central Luzon, mga tugang. And share line madaranin na pag-uran sa lugar ka na Northeastern Luzon. Urog na po sa lugar ka na Cagayan Valley, Aurora,
na posibleng katamtaman sagkod na nga makusog na pagbagunas ka na uran. So poon sa aldaw kan Huwebes sa mga tugang, duman sa mga kababayan ta, poon sa aldaw kan Huwebes, pwedeng magdara na po ni da pagkurokoriyat ni na pagbagunas kan uran, iniyo pong weather disturbance, duman po sa lugar kan na Caraga Region, Eastern Visayas, na kung saan sakop po ang pagbagsak kan uran na mga tugang, pakurokoriyat na pagbagunas kan uran, iyo po ang parte kan na Bicol Region asin na Camarines Sur. Na Bicol Region, Camarines Sur, asin iba pa nga parte kan na Bisaya sa mga tugang. So Huwebes, Miyerkules pa lang makakamati na kita ni pagburbagunas ka na uran. Pangani kasudma palangani, grabe na si pagbagunas ka na uran na mga tugang. So iyan pa daw kung na maging bagyo na ni. Iniyo pong LPE asin na po dun na sa pangaran na ADA sa aldaw kan na Huwebes yan. So kabali na kita, Miyerkules pa lang, Banggi, patapos sa Huwebes, makakamati na kita ni pagbarabagunas kan uran. So pwede na yan na magdeklaranin amay. Ada taamay na, amay man na pinagapaluwas ining anunsyong ini, pwede na pong magdeklaranin amay man anda parte mismo kan mga LGU, namayo ning klase kun may hiling na talagang may raot po ni na panahon asin na pagbagunas kan uran. Kung minsan ang mga LGU iyo po ana mismo na nababasol kan na iba kan na mga magurang nangurog na kan da nagkapira nga mga miyembros kan na media perming binabasol po an parte mismo kan LGU. Ano nangyayata dai po nag-aanunsyo nga ang LGU? Ako dai ko kaya ni nahalat ko lang ang anunsyo, dai ko nagbabasol sa LGU. Pag-aarog po kaya nalaton talangan anunsyo. So depende iyan na mga tugang sa Visayas, Biyernes man makakamati man sindan ni na pagbagunas kan na uran na mga tugang. So depende sa ero kay ni, pwede pong magdanay ang uran sa parte mismo kan na Bicol Region. So depende sa ero mga tugang, pwedeng magpadagos-dagos na pagbaguna sa parte mismo kan na Bicol Region, poon aldaw yan o Banggi, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, sagkod na nga Domingo mga tugang. Asin na sa intero mga tugang na Eastern Visayas makakamati, asin sa interong Kabikulan o interong parte kanda Luzon, intero na sakop na, abot na duman sa Metro Manila, so interong Luzon na makakamati po na mga tugang ni na pag-uran sa weekend. Yan inot mi na po yan na pinag-aanunsyo sa Indo, tanganing digdi po makapag-preparar kita urog na itong rababa ang lugar takasudma kadakol ang nabigla ka na paglangkaw ka na tubig ka na uran na mga tugang dakol po ang nagkabirigla ka na sudma uli ka na makusog asin alawig na oras kana pagbagsak ka na uran kaya kadakol po si nagka baraha mga tugang. So ngunyan makapag-preparar lamang an sa tuyang mga kababayan. An sabi posibleng ada pagbaha asin na pagguho manin na daga. Posible po mga tugang na magkaigwan ni na pagbabaha uli po ka na halawig na pagbagunas ka na uran pirang aldaw asin na makusog na pagbagunas kan uran puwera ka na pagkaigwan ni na baha digdi po posible pong may pagguho ni na daga itong mga landslide mga tugang. So digdi sa Metro Manila pinaglalauman na magiging mapananguron na panahon ngunya na simana asin na igwa na po ni na paminsan-minsan
mga tugang nga napagabagunas kan oran alagad paminsan-minsan mapailing man na saldang sa pagkaaga asin iyan po bunga naman ka na amihan. Dulot yan ka na amihan na mga tugang. So, digdi, iniyo po mga tugang, pinagsasabi na posible na pagpuon talagang mamamatian na uran asin posible po na iniyo po mangyari mga tugang sa weekend asin an bagyo na pwedeng mamati na mga tugang sa lugar kan Bicol Region asin mada sa parte kan Central Luzon sa Southern Luzon, Central Luzon mamamatian niya na mga tugang. So antabay lang kita kani antabay. So iyan ang pinaka-primero mga tugang na bagyo na malaog digdi po sa teritoryo kan na Pilipinas sa maabot po nga aldaw kan Huwebes sa Thursday Huwebes mga tugang diyan ang primero nga bagyo ngunya na 2026 malaog po sa Philippine Area of Responsibility. Pero hilingon ta amay pa man medyo arayo pa man anong malay mo kung malusaw man giraray ini so halatalaton ta kung talagang iniyo po madire-diretso araw ka na forecast na paluwas sa mga tugang. Okay lang kuta na kung uran-uran lang na daima dulot ni na baha ta madali na mag-summer kay puwan na pati ang iba niya itong mga kababayan na madali na naman magpaliwanag kan sa indang mga uma kay puwan manikan mga parauma pero kung baha ay talagang masakit man yan abo man kita kayan kung magkakaigwa po ni na baha pero itong katamtaman lang na madaranin na tabang sa parte kan mga parauma okay lang yan pastor okay lang yan mga tugang madali na bang mag-summer and si mga parauma nakaani naman si iba o maani pa man si iba tamang-tama po ni kay puwan naman ka na mga parauma mga tugang ang tubig para man makapuon naman sinda nin pagpapaliwanag asin makapuon ng tanom-tanom ninda paroy para po igwana naman nin dagdag na seguridad sa satuya po nga pagkakahanda mga tugang. Pero ngunyan pa lang duman sa mga kababayan ta iniyo po mga tugang sasabi ta na tangani po nga makapag-preparar ka mo dahil na kamo mangalas dahil na kamo mangalas kung taano ta magiging mauran sa aldaw kan Huwebes, Miyerkules nin pagkabanggi, Huwebes, Biyernes, Sabado, sagud ng Domingo, digdi po sa laog kan sa tuyeng lugar sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur asin sa interong Bicol Region, interong Luzon mga tugang. Ninulita igwa ni primerong bagyo na posibleng maglaog po sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa maabot na aldaw kan na Huwebes asin kung mangyari po ini aapo dun ining mga tugang na ada so natawan tanin impormasyonin amay sa tuya po nga mga kababayan digdi po sa laog mismo kana probinsya kan Camarines Sur. Kasudma kadakol sabi ko nga ni kadakol po mga tugang ang nabigla uli po kana kusog na bagunas kana uran kana sudma mga tugang mayo manin raot nin panahon shear line saka amihan plus thunderstorm kaya nagkaigwa nagsaralak na si Tulo nagkaigwa po ni na makusog napagbagunas kan uran dakol pati kaya nagkaigwa po ni na baha digdi po sa laog kan sa tuyang lugar kaibanan ang mga lugar na harababa sa probinsya kan Camarines Sur. Bueno, mga tugang sa iba pa niya itong mga impormasyon ngunyan talagang grabe ang droga mga tugang grabe po ang droga digdi po sa satuyang lugar biluon mo yan mga tugang
digdi sa laog kanaga igwanin nagpapalusot kan nakalis na aldaw ikinaag sa hamburger. Ano? Ikinaag sa hamburger mabisita duman po sa iya mismo nga live-in na partner. Ano? So kana mabisita sa iya nga live-in na partner mga tugang, ano? Pig search siyempre dyan po talagang ano to dyan, ano? Talagang pag mabisita ka sa mga preso, maigpit ang mga autoridad, maigpit ang mga gwardya, mga tugang, sinisearch siya na maray. Ano? Iniyo po sinasabi minat ang aning duman sa mga mapurbar, ano, day na kamo magpurbar tabaka saro pa kamo, ano, sa madakop ka na mga autoridad. Biroon mo yan, mabisita lang siya sa iyang live-in na partner, mga tugang, may daradarang pagkakan asin iba pang gamit kana sa iya mismong live-in na partner, ano. So ano man daw ang naglaog sa tuktok kaniyo pong nasambit ng persona, digdi po mga tugang binangutan, pinalamanan ni na shabu, ano. Itong hamburger mga tugang, iyan paguna niya makakalusot na tapagkakan. Dai po, ano, grabe po ang pagbabantay dyan, grabe ang pag-search kana mga autoridad ta. Dai ka basta-basta dyan na makakalusot tamaski sa tsinila sa mga tugang, sapatos mo ay hilingon yan. Ano, pag mabisita ka dyan sa imo mismong mga partidaryos, barkada, kalibin o kung ano pa man, kapamilya, sa laog mismo ka na karsel o mala. Ano? So, ilingon ta daw ngayon. Ano? Ano ngayong mga daradara mo? Igwa po ngayon dyan ni na bado sanglian. Ano po? Igwa po ngayon dyan nin pagkakan asin na may burger. Pati nga ning sigarilyo, bawal eh. Bawal sigarilyo na lang mga tugang sa laog kan karsil, bawal na itao. Ano? Kung mabisita ka, bawal magdara kan sigarilyo mga tugang, itatao mo sa preso na bibisitahon mo. Bawal po yan. O ngunya nagkaigwanin na search and tropa kan mga autoridad, ang paguna kadto nga nagadara, salbado na siya. Ano? O kan halugugon, mga tugang si mga gamit niya, okay na kuta na, ano, lusot na, sabi niya ay lusot na, ano. Pero dai niya aram na itong hamburger, mga tugang, isi-search pa kan mga autoridad, malata si mga palaman inali, ano. Inarali si mga palaman, pagkatapos nailing duman, ano nito may palaman na ini? Ano ning klaseng palaman? Na-discover mga tugang shabu. Ano? Itataw duman sa iyang kalib-in partner. Kaya dakop, ano? So iba na sa karsil, ining mag-live-in partner, magkakaigwa na sindanin na reunion. Ano po? Magkakaigwa na nin reunion digdi sa laog kanaga. Ngunyan, ito kan sarong aldaw lang to, ano, ngunyan na mga tugang iguana naman, ano, iguana naman kan sarong aldaw pagiraray, ano po, kan sarong aldaw pagiraray kan Sabado, saro pa nga lalaki nadakop sa laog mismo kan BGMP naman, digdi po sa laog kan siyudad Canaga, matapos man mga tugang magtago nin droga sa iyang underwear partner. Ano? Yaon sa underwear paguna niya, okay na naman, lusot na naman. Ano po? Sa brief mga tugang, itinago po ang droga kana sarong lalaki. Kaya arestado na naman po ang sarong lalaki na nagdadara po ni na shabu. Ano? Nagdara nin shabu sa laog mismo kana BGMP District Jail, dyan po sa barangay kan Del Rosario, digdi sa laog kan Naga, alas 9:15 ini ni na pagkaaga mga tugang kan Sabado.
sabi po mga tugang sa impormasyon and suspect 25 anyos asin taga dyan sa barangay kan Kararayan sa siyudad kan Naga. Digdi po mga tugang kan maglaog sa parte mismo kan BGMP sa compound iniyo pong nasambit na nga lalaki. Iniyo kaya dyan sa BGMP malaog ka naka relinya ka mo pinto man ang BGMP pinto yan patapos may gwardiya dyan inihiling-hiling ang oras ni pagbisita so pwede ka magbisita dyan o duman sa pakalaog mo sa gate dyan igwa dyan itong garo ara outpost rayaon yan dyan na anda miyembro ka na BGMP dyan nagsi-search may garo or outpost dyan parte mismo ka na BGMP District Jail dyan po sa Del Rosario, Naga City. So paglaog mo maduman ka may lamisa yan dyan may nakaturukaw dyan na BGMP hahaputon ka kung may daradara ka sisay po nga anda bibisitahon mo si Arog po nga kayan anda bibisitahon ko si Juan de la Cruz ano mo po nga si Juan barkada ko po nga o kung daiman si Juan po nga pinsan ko o kung babae agum ko nga o live-in partner ko si Juan so digdi mga tugang si nagbibirisita dadarawon dyan sa maya parte ka na lamisa duman mo iintriga sa imong mga daradara asin duman kakapkapan kaman kakapkapan kaman o dyan pag babae man ang makapkap partner babae man ang taga BGMP pag lalaki bading kung bading lalaki man girare ang makapkap partner kung bading ang mabisita bago man babae ang makapkap so dyan hinagad po ngayon mga daradara mo iyon na yan mga tugang ito turn over mo kung pagkakan o isi-search yan isi-search go na yan si mga daradara mo kanda tropa kanda BGMP duman sa Sarunga Rolamisa bago ka bago ibalik ka sa imo itong daradara mo talagang sasaro-saroon yan rorong galun yan kanda BGMP tanganing siguradoon sana na dai makakalusot ano man na klase ning kontrabando urog na mga tugang droga. So kamo tinatawanan mi na kamunin idea tinatawanan kamo nin idea tanganing dyan dai na nindugi buhon kung mabisita kamo taday man lang kamo makakalibre dyan ta istriktong maray po dyan mga gwardya sa parte kan BGMP asin man sa pulis so siguradong dai ka man lang makakalibre dyan kaya dai mo nagibuhon ang nasambit ng bagay kaya baga sinasabi mi na arog ka ni tanganing may ideya na kamo o magduwa-duwa na kamo mag-isip-isip na kamo kung idadagos panindo ang pagdaranin droga dyan samantalang sinasabi mi na istriktong maray dyan magkakaigwanin na search sa imong lawas sa imong mga daradara ang mga tawan kan na BGMP so ngunyan iyon na search na mga tugang itong ang paguna mo ang awak mo dayan isi-search ang paguna mo salbado ka na ang isi-search lang dyan itong mga daradara mo ay dai oras na natapos na si pag-search kadtong mga daradara mo isasagibo na yan ang pag-search sa imong lawas o digdi ka na nga madyan na nga digdi ta isi-search ta na lawas mo so ngunyan mga tugang ito mga daradara niya okay na no problem na so ngunyan isinagibo na ito pong pag-search sa lawas kan na suspect kan mga tauhan kan na BGMP asin sa pag-search sa mga tugang sa pag-search kan mga tauhan kan BGMP duman sa lawas kan na suspect
nadiskubre po mga tugang ana nakatago nadiskubre ana nakatagong droga sa underwear ka na suspect mga tugang. Biroon mo yan, partner, yaon duman sa brief niya, nakatago ito pong mabisita lang ni nakatago po sa brief mga tugang itong underwear, so ngunyan paka hiling kan mga autoridad ano ngayon ni Joe ano ngayon ni Joe to mayong naitaram si Joe mga tugang digdi tuminambad po mga tugang sa party mismo kan mga tauhan kan BGMP duman sa brief kaniyo pong underwear kaniyo pong suspect iyo ana 8 gramos na shabu 8 gramos na shabu dakula na partner bako lang pating saro na ngaya saro o duwa na sachet na 500 pesoson kundi ini 8 gramos so nagkakantidad ini yung mga tugang na ining shabong ini nagkakantidad nin 54,400 pesos partner siguro itong kontak na bibisitahon ka ni may mga kontak man na preso duman na magamit partner may mga kontak man garong preso na ngaya madigding ito si amigo may droga ngaya ikang ngaya anong hapon kaniyo ikang ngaya kusa piraman ngaya sa imo kusa ako ngaya mga duwang duwang plastic sachet na 500 ikaman niya kusa ay man niya so andara kani 8 gramos bakong suba-suba ta 8 gramos mga tugang so posibleng ibibinta talaga ini sa laog diyan mismo sa BGMP may mga kontak na ini and ang kantidad pati dakula 54,400 pesos ngunyan itong nagbisita saro na siya ngunyan sa kabali saro na siya sa kabali asin kabilang duman sa mga preso na yaon na po dyan sa party mismo kahanda BGMP so naatubang siya ni napagbalga digdi po sa Section 11 Article 2 kan Republic Act 9165 mga tugang kaya sabi ta mga tugang dahil ka mo magparasuba-suba dahil ka mo magparadara-dara ni na droga ta inot na inot bistado man ka mo ka na mga autoridad anda sa indong figura aram ko nagagamit o dai sailing lang sa indukan na mga autoridad aram na kung nagagamit ka mo o dai kan ipinagpapangalan na droga kaya iyan pagbisita mo dyan mas lalong tututukan ka kayanta may pagduda na sa indo anda figura nga kanigarong nga ni para gamit i-search nga yung marayan i-search nga yung marayan na lawas ang mga daradara kaniyo po nga nasambit ng suspect kaya nga ni duman sa mga kababayan ta na may mga pagkaaram mapadapit sa transaksyon ka na droga magbarago na kamo barago na kamo arog ka ni tarangkilo ka sa luwas pinag-challenge mo pa si mga autoridad ang paguna mo makakalusot ka dara-dara ka pa ni na droga so pag-challenge bagayan sa mga autoridad taan mga autoridad sinisecure ninda ang seguridad kana mga preso pagkatapos papalusutan mo nin droga so china-challenge mo ang mga autoridad o ngunya da imo man na nakayang ipalusot ano sinangyari sa imo imbis na libredo ka salbado ka naglalakaw-lakaw ka sa luwas ka na karsel kaibanan mo sa imong mga pamilya o ngunya na mayo na saro ka naman sa mga preso na yaon dyan sa party mismo ka na BGMP. Ini ang pinagsasabi ta mga tugang. So, kadakol nin mga paagi na pinagagigibo
iniyo pong mga suspect sa illegal drugs, mailusot lang ang sa inda nga mga transaksyon, mailusot lang ang mga droga. Kaya lang ngunyan na sa grabing higpit ka na mga autoridad, urog na sa pagbibisita sa mga preso, as in sa mga silda, mga tugang, iniyo po day man nakakalusot. Kadakol na nagpurbar na mga kababayan ta na nagpapalusot po mga tugang kan na droga dyan po sa BGMP, pagkatapos sa silda kan na PNP, pero ang mga ini nagkakadarako pa mga tugang. So dai ka na magbali pa sa mga persona mga tugang na nagbisita lang alagad dai na nakapuli nakulong na. Huli po kan pagbariwas, pagpurbar na pagdaranin droga sa laog mismo kan na karsel. So dai ka na magpabali dyan sa bilang na iyanda mga tugang. Bueno, so iyan na pinagtawanan talang ni na atensyon na ngunyan po mga tugang talagang grabe daralagan kan droga digdi po sa satuyang lugar mga tugang. Bueno, mga tugang sa parte kan survey sa survey na pinagibo kan false issue mga tugang so digdi nagluluwas sa survey na pinagagibo na saro sa pinagkakatiwalaan, ang number 1 na pinagkakatiwalaan ka na publiko, mapadapit po sa pagbulgar ka na korupsyon, pag-abot po mga tugang sa flood control, mga tugang, iyo po ang media. Media mga tugang, ansaro, pag nahiling ko si Ma'am Daryl, duwang bagay lang, partner, pag nagihiling ko, pwedeng good or bad. Pag nahihiling ko, lalong-lalo na pagbisita dyan kay Pastor. Duwang bagay lang, good or bad. Pero, balikan ta mga tugang, ining pinag-uurulay-ulayan ta. Ang sabi sa survey sa Pulse Asia mga tugang, ang numero 1 pinagkakatiwalaan kan na publiko kan tao kan gobyerno pag-abot po mga tugang sa dalagan po kan flood control, corruption, iyo po mga tugang sa pagbubulgar kan na corruption sa flood control, iyo po mga tugang ang media, iyo ang nanginginot sa pinagkakatiwalaan kan na publiko. So pinakahalangkaw ang tiwala mga tugang kan publiko sa parte mismo kan media. Kaya dapat dainindo pag abusuhon na nasambit ng bagay. Dahil ka mo maggibo ka na yung mga pinag-aapod na mga fake news. Tagrabe po mga tugang. Kaya nga ni sabi mi, mga tugang, kung mabulgar ka mo kan mga issue manungod sa flood control project, lalong-lalo na duman po sa social media, kumpleto ka mo ni na facts. Araw po kan ginigibo kan na BBS FM na may mga facts, may mga source na isinasabi mga tugang. Tagrabe ang tiwala kan na publiko sa parte mismo kan na media na dapat dayta pag-abusuhon, dayta pag haluan nin mga salang impormasyon. Kung minsan, igwaman po nin mga miyembros kan media na nagapapaabot nin salang mga impormasyon ta nababayadan, nababangalan. Kaya kung minsan na mga tugang, digdi, imbis na tama ang impormasyon, inulita nagpapabayad, nabayadan, nabangalan, sala na si impormasyon. Dinadagdagan na. Digdi po sa parte ken BBS mayo kayan. Dahil po nagigibo kayan. So, antiwala talaga kanda publiko, ibinabalik ka na mga personnel kanda BBS mga tugang. So, pinakahalangkaw ang natiwala kan publiko sa lado kan media pag-abot po mga tugang sa parte mismo kan pag taunin atensyon asin pagbubulgar sa lado po kan na korupsyon sa mga flood control project mga tugang.
iyan basado yan sa pinakabagong survey, no? Basado po iyan sa ipinaluwas na pinakabagong survey sa lado po kan corruption sa mga flood control projects. Ibasado yan mga tugang sa ginibo kan Falsa Asia, ano, na isinagibo iyan kan Disyembre 12 sagkod ng 15 2025, ano. So sa resulta na kan ginibong survey, nagluluwas po kaya mga tugang na 50%, ano, 50% kan mga Pilipino an may dakulang tiwala sa parte po kana media, kana radyo, television, periodiko, ano, urog na digdi po sa parte kana BBS mga tugang. So pinakahalangkaw sa gabos, halangkaw sa gabos kan institusyon na survey mga tugang, and media igwa po nin 54% na itinatao kan mga Pilipino an sa indang tiwala sa pagbulgar po kan korupsyon na mga tugang. Pigsundan iyan, ano, duman sa mga kababayan ta, nakasunod ang civil society organization o ito po mga NGOs na may 47% na grado kana tiwala, ano. So harayo ang distansya 54% ang media ang nakasunod, 47% iyo po ang grupo kan civil society o NGOs mga tugang, ano po. So mantang digdi 48% kan mga sinasabing respondents ang nagsasabing sadit o mayo sindang tiwala mga tugang sa partibismo kana administrasyon. Iyan kasumpay po kana issue kana corruption manungod po sa flood control projects. Asin sinasabi na digdi mga tugang sa survey na pinakahalangkaw manda ni kawaranin tiwala kana publiko kana mga tao iyo sa parte kana Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga tugang. So majority kan mga Pilipino mga tugang dai na nagtutubod, dai na nagtitiwala sa DPWH o Department of Public Works and Highways. Ano po? Pero diyan po linawon ta lang, diyan po sa mga empleyado kan DPWH may mga marayman po diyan. Igwa manin kurap sabiyon ta, pero may mga marayman po diyan. Day man gabos na mga empleyado kan DPWH mga kurap mga tugang. Kaya day kamo maanggot sa parte kan na mga personay kan na DPWH. Ano po? Baka diyan dinadamay nindo itong daiman involved sa corruption, sala po yan. Ano? Sala po yan. Pero ini kaya survey ini. Ano? Survey na sinasabi majority ka na mga Pilipino, mga tugang, ano? Majority ka na mga Pilipino, sinasabi po mga tugang na mayo na nina tiwala sa partibismo kan DPWH. Sa 59% mga tugang, ano? Nako ang grado, 59% alangkaw yan, duman sa mga kababayan ta. Pero utron ta, bako nagabus na mga empleyado kan DPWH kurap, igwa po dyanin mga tultul. Kaya dai manindo paghusgahan, pastor, ano? Tama ba ano pastor? Dai manindo paghusgahan mga empleyado gabus kan DPWH. Ano po? Tamay mga tultul man dyan, bako manin mga kurapyana, mga tugang. Igwa man dyan, hindi inaarabot. Ano pastor? So, day nindo pag husgahan. Tasala po yan na mga tugang. Ano? Inuhusgan mo. Mayo kitang karapatan na manghusga sa sarong tao mga tugang. Sabi yun tanang
iyan ang pinakakurap na ahensya kan gobyerno, pero ang sarong tao usgan ta itong opisina, partner, pastor, usgan ta ang opisina, pero itong tao dahil mo paghusgahan, ta iba na yan, bakong iyo pastor, kasalan na yan, kasalan na yan na mga tugang, igwa kaya nin iba na mga tugang ninuli ta kontrobersiya ang DPWH, dinadamay na ang gabos na nag-uopisina sa DPWH, unfair po yan. Daytay damay ang gabos na empleyado po dyan na mga tugang. Wala tayong karapatan na husgahan ang bawat isa sa kanila. Ang pag-uhusga, partner, yaon sa mahal na Diyos, bakong iyo pastor, bako man kita mahusga mga tugang. Digdi, 41% man mga tugang, mayong tiwala sa party mismo kanda House of Representatives. Diyan po sa Kongreso, 41% diyan mayong tiwala sa Kongreso. Gustong sabihin, daiman gabos na mga congressman, mga tugang, daiman gabos na mga congressman corrupt, So, an opisina kanda Kongreso, iyo an sabi ninda, mayo na nga kaming tiwala sa Kongreso. Pero dahil man sinasabi na mayo sindang tiwala sa congressman, sa Kongreso. Tadyang kaya sa Kongreso, kung pwisto yan, kan man lain-lain na mga distrito sa intirong Pilipinas, egwa manin kurap dyan. Dahil man niya nahali na may nagkukurakot dyan, nanginginabang ning kickback. Mala nga nita, igwa na ni nagkapira an nakasuhan, asin pinagahanap kan mga autoridad, ninuli man kan imbuelto sa korupsyon, asin sa flood control project, pati naman sa insertion na mga tugang. So, daiman gabos na mga miyembros ka na Congress, kurapa mga tugang. So, may mga tul-tul man yan. Nagahalat lang. Ano ba nga nito? Nagahalat lang. Kung mawarasan ngaya, di okay. Kung may bonus ngayang abuton, okay ta. Ano ba kaya dyan? Committee di silence man na partner. Dahil man nagigirong. Basta lang masabing congressman, daiman nagtatrabaho. Dahil man nagtatrabaho, mga tugang, and mayo man na mga programa na pinagatutulod. Dahil nga ni nakikidebate, dahil nga ni nagpapasar nin bill. So, mayo ni na pakiaram. Kaya digdi, publiko, tao, sinasabi ninda na 41% kan na tao, mga tugang, mayo nin tiwala sa party mismo kana Kongreso. Pero bako man sinasabi na itong congressman mayo na sindanin tiwala. So ipinapahiling digdi po sa survey, duman sa mga kababayan ta, ipinapahiling sana sa survey ang mga importanteng papel. Importanteng papel na ginagampanan po kana miyembros kan media. Sa survey ini, kinukonsidera kana publiko, kinukonsidera kana kan komunidad, kan tao mga tugang, an importanteng papel na ginagampanan po kana media. So, yaon po ang bilog na tiwala kan publiko sa mga miyembros kan media pag-abot po mga tugang sa pagbubulgar kaniyo po nga korupsyon na urog na kickback salado po kana flood control project. Tiwalang tiwala po digdi suportado ka na mga tao ana miyembros ka na media kabali na po ana civil society bilang panginot mga tugang na nagbabantay sa party po ka na irregularidad asin manda sa party mismo kan korupsyon sa kwarta mismo kan na gobyerno. Mantang nagdadanay man po, siyempre nagdadanay po mga tugang na angat sa nagkapirang mga institusyon sa lado po kan na gobyerno ang pagbawi, pagpreserbar kaniyo pong tiwala kan na publiko. So nagdadanay dapat makabawi kamo na digdi po
inahalian, day man hinahalian, hababa ang tiwala ka na publiko. Ano? Sa saindo dapat makabawi kamo ipailing nindo, na dapat pagkatiwalaan kamo kana publiko. Ano po? So, day maggibunin magic, kundi maggibunin karahayan. Ano? Karahayan da partner ang dapat nagibuhon tanganing maibalik ang tiwala ka na publiko. So iyan na mga tugang nga pinagtawanan minin na atensyon ng bagay na ni talabi ka importante. Salamat sa survey sa padagos na tiwala po sa media, lalong-lalo na sa BBS mga tugang na nagbubulgar kan mga katiwalian na sa partibismo kan na gobyerno, partikular na digdi po sa sinasabi mga tugang na mga flood control project o mga kickback partibismo kanda flood control. Kaya lao manindo na digdi po mga tugang si tama lang na impormasyon anda perminindong maguguno sa parte mismo kanda BBS mga tugang. And daimi daimi po mga tugang uuntukan ang mga impormasyon na ipinapaabot sa saindo mapadapit po digdi sa korupsyon. Asin digdi po daimi sasayangon ang tiwala na itinatao na publiko sa samuya na mga tugang tangani po na matungkusan kung anuman ang dapat tindong maaraman iyo man ang ipapaabot digdi po mga tugang. So iyan ano po duman sa mga kababayan ta. So ang tiwala partner kan publiko labi ka importante iyan. Importante yun yan na maray lalong-lalo na sa sarong institusyon arog kan media asin kan na BBS. Bueno, mga tugang Papitik-pitik lang sa BBS. Bueno mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta. Mga tugang katakod kan da issue sa DPWH. Nagkapirang mga opisyal kanda DPWH na panibagong mga tugang na pinagsasabing sinibak sa pwesto partner ni Secretary Vince Dizon kanda DPWH. Sinibak kani sa pwesto ang nagkapirang mga opisyal kan DPWH Regional Director asin man Assistant Regional Director. Ini mga tugang duman sa mga kababayan ta bako ni itong mga nainot bako ni sa Alcantara partner bako ni si Sabunuan bako ni si si Saypaman sa Hernandez bako ni iba man ini sinibak digdi nasambit na pong mga opisyal kanda DPWH sa manlain-lain na mga rasones mga tugang ni Secretary Vince Dizon mga tugang and sa irisay iyan dumampo sa mga kababayan ta sa irisay iyan mga sinasabi mga tugang na mga opisyal kan na DPWH na piga sibaka sa saindang pwesto sa manlain-lain na mga rasones. So gustong sabihin, manlain-lain na mga rasones, kadakol nin mga rason. Kadakol po nin na mga rason. Sa irisay iyan, igwa po nin nakabali, digdi po sa Bicol Region, mga tugang, na opisyal kan DPWH, uya mga tugang, ang mga regional director na pinagsibak po mga tugang sa saindang mga posisyon partner ni Secretary Dizon, Vince Dizon kan DPWH, iyo po ang mga minasunod. Sa irisay, uya po, inutunta sa Regional Director, Region 1, si Regional Director Ronil M. Tan, kanda DPWH Regional Office number 1 na mga tugang. Sinibak, ang sunod na sinibaka mga tugang, sarabay ning sinibaki, so ang sunod na pinagsibaka mga tugang, ang regional director kana region 4A
si Regional Director Jobil Mendoza. So sibak siya sa pwesto, hinali sa pwesto. Ang sunod mga tugang, ang Regional Director kan Region 7. Region 7 si Regional Director Danilo G. Villa. Si Regional Director Danilo G. Villa kan Region 7. Anda saro pa sa pinagsibaka mga tugang ta apat na regional director ini partner. Apat na regional director ang sarabay na pinagsibaka sa pwesto mga tugang. And saro pa ang pang-apat sa sinibak sa pwesto partner, hinali sa pwesto, dai nagpauri ang Bicol Region partner. Dai nagpauri ang Bicol Region, ang regional director kan DPWH Region 5 si Regional Director Virgilio C. Eduarte kabali po mga tugang sa sinibaka sa pwesto. So manlain-lain na mga rason, manlain-lain na mga rason, iba-ibang rason sa pagsibak sa inda sa pwesto. Saro pa mga tugang sa piga sibaka sa pwesto, iyo ang assistant regional directors. Duang assistant regional director po ang piga sibak sa pwesto ni Secretary Benz Dizon. Si Isay iyan. Inot mga tugang, nabasa ta na itong mga regional director. Naisabi ta na. Ngunyan po mga tugang, ang duwang assistant regional director na pinagasibak po mga tugang sa pwesto ni Secretary Dizon, iyo si Assistant Regional Director 4B, Region 4B, OIC mga tugang, OIC ERD Nilsi Pirata, Otronta, si Region 4B OIC ERD Nilsi Pirata. Asinda digdi mga tugang an ikadua, daiman giraray nagpauri an Bicol, kabali mga tugang pariyo kan regional director, kabali sa sinibak sa pwesto an assistant regional director mga tugang kan DPWH sa Bicol. Si Region 5 OIC ERD Ani is Dilabiga. So si Regional Director Virgilio Eduarte, pagkatapos si Assistant Regional Director Ani is Dilabiga, sabay na sinibak po sa pwesto ni Secretary Benz sa mga tugang. So igwaman in District Engineer, duwaman ini, an kabali po duman sa sinibaka sa pwesto. Iniyo po si Manila 3rd District Engineer mga tugang Roel B. Umali, saka si Manila District Engineer Manny Bulusan. So sinda haros digdi po si walo na mga official po mga tugang and sinibak bilang mga official kan DPWH. Manlain-lain ng mga rasones ana dahilan ka na pagsibak sa iya. So sa inda daita aram ko na ano-ano po nga mga rasones taday naman na sinabi mga tugang ni Secretary Benz Dizon. Anda pakasabi lang manlain-lain ng mga rasones. So daita aram kung ano po ang mga rasones o baka pwede man na sinibakta nagkakaigwanin na rigudon, partner, pwede man na arog kayan, pero kung ang iniisip nindo iba mga tugang, iniisip nindo na iba may pagkasabot sa parte ka na mga iniimbestigaran kan gobyerno, iyan nasa sa indo man yan, nasa sa indo man yan, dahil man yan pwedeng kontraun tayo man ang pinag-iisip nindo, pero para sa indo na lang yan, para sa indo na lang yan, dahil man pwedeng
ibulgar iyan na digdi po iyan mga iniisip nindo kontra sa parte ka nasambit ng mga opisyal ta inot na inot mayo man sinabi daiman na piga bulgar ni Secretary Vince ang tunay talaga nga dahilan. Ang pagkasabi lang, manlain-lain na mga rasones, manlain-lain na mga dahilan na ang rason kung taano ta sinibak. So, pag sinabing manlain-lain, kadakol yan, partner. Kadakol na mga rasones. Day taman aram kung ano ang mga rasones na yan, kaya day kita dapat mag-speculate. Ano po? Tabaka ang iniisip nindo, iba na naman, huhusgan ta na naman na iba na mayo pangani kita ning ideya, basta isinabi lang sinibak. Anong malay mo at yan maaraman ta na may sunod magpaapod ni na press conference ining si Secretary Vince Dizon sabiyon ano ang mga rasones kung taano ta sinibak, taan pagkasabi manlain-lain. Simpre may mga follow-up kaya na mga tugang lalong-lalo na ang mga miyembros kan media dahil nagugustong sasabihan mo lang kan manlain-lain na mga rasones. So, ang gusto kayan, accurate, malinaw na impormasyon na ipinapaabot. So, maantabay kita kani. Tabaka magpaapod nin na press conference sa mga tugang, si Secretary Vince magsabi kung ano talaga na mga dahilan kung taano ta sinibak. Pwede man, sabi ko nga ni, pwede man po mga tugang na nagkaigwanin regudon sa parte mismo ka na nasambit na nga ahensya ka na gobyerno sa mga regional director. Iyan posible yan na mga tugang taan mga regional director pwede yan na i-assign sa ibang mga lugar. Pwede yan na huguton. Parehas yan kan mga district engineer, mga assistant district engineer, pwede sinda nahuguton darahon sa ibang mga lugar. Lalong-lalo na kung na-promote ada saro po na assistant o district engineer, pwede yan na darahon na alimbawa yaong ka sa sarong lugar o duman na lang sa Metro Manila, assistant district engineer ka, na-promote ka, pwede kang darahon sa Pampanga, sa Bulacan, o kung sain, Itchapuera Tagunan Bicol Region tabaka baka mapasalaan na pagdangog ka na publiko makuyan pa kita so digdi mayo pa man po nin mga rasones so manlain-lain mahalat kita. Ang importante sinabi lang po sinabi lang po kung sa irisay na mga opisyal kan gobyerno, mga regional director, assistant regional director, nasibaka. Nakabali po sa mga nasibaka mga tugang ang regional director kan na Bicol DPWH na si Regional Director Virgilio Eduardo sakaan sa iyang assistant regional director na si Hani de la Vega. Pero mayo pa man po ni na isasabi kung ano talagang tunay na dahilan kana pagsibak. Masakit po magpaluwas nin espekulasyon. Iyan na nasa isip nindo baka kung ano-ano na naman kamo naguna dahil naguna nindo pag paluwas sa diriyo naguna nindo taiyan po pwedeng hearsay mga espekulasyon sa niyan sagkod ng dai po digdi po nagpapaluwas kan tunay na rason motibo kung taano ta pinagasibak iniyo po nga nasambit na nga opisyal o nasambit na mga opisyal na ansulamente po na makakalinaw kani iyo ang secretary kanda DPWH so mayo pa po data pa aram kung ano po ang mga rasonis taman lain-lain ng mga rasonis sinasabi aram taman lang baga sa tuyang mga kababayan makulit makulit partner ang pag-iisip ninda madaling mag-speculate madaling iruan sindang mga isip partner magatul aruki pastor naisip tulos nin kun bako kita nga ron kaya na mga tugang maging responsable kita sa pagpapaabot nin mga impormasyon kaya nga ni tiwala sa tuyaan na publiko dahil pagsayangon
tiwala ka na publiko sa media mga tugang. Ano po, sa pagpaabot nin mga impormasyon. Ano? Paano pa kita titiwalaan kana publiko mga tugang kung kita mismo naiinot na nag-i-speculate na, nag-iimbento na nina mga bareta. So halatunta magiging iba pang mga pahayag kani ni Secretary Ben sa mga tugang. Aram taman lang kaya baga mga tugang. Baka may iniisip nin ibaan sa tuyong mga kababayan ngunyan kaya baga grabe ang kontrobersiya sa parte kan opisina kan DPWH. Grabe. Baka iyon na naman yan ang iniisip nindo. Sala na mag-isip kamo kan araw kayan. Kasalan niya na mga tugang. Day kamo kayan. Digdi po, kung ihilingon ta talaga, grabe ang diferensya sa parte mismo kan DPWH. Kaya nga niya, ang DPWH sa mga tugang duman sa survey, sinasabi na ang DPWH sa mga tugang iyo ang ahensya kan gobyerno na mayo na nin tiwalaan na publiko. Majority kan mga Pilipino ang sinasabing mayo na nin tiwala sa parte kan na DPWH basado duman sa survey. Pero data man isabi na duman sa survey negative ining impormasyon ini kan na pag-relieve digdi po sa parte mismo kanasambit ng mga opisyal. Sumahalat-halat kita. Anong malay mo tama yan nasa isip mo pero mas maray nahalat-halaton lang. Magiging pahayag kunta tani-relieve ining nasambit ng mga opisyal kana DPWH. Ako mga tugang abo ko pang magusga sagud na nga dahil sinasabi digdi kaya kung sa imo mismong papaiwason an sa imong isip sinasabi manlain-lain manlain-lain na rasones. Ano ang manlain-lain na mga rasones na yan? So gustong sabihin iba-iba iba-ibang mga rasones dahil puro parariyo o kundi iman dakul na mga rasones rason kung sinibaka sa pwesto iniyo pong nasambit ng mga opisyal. So ano ang mga rasones na yan? Mayo pa po nin deklarasyon. Mayo pa nin sinasabi ang DPWH. So maghalat lang. Dahil kita manginutan. Tanong malay mo, salaan iniisip mo mga tugang. Pastor, sala ang iniisip mo, nagkasala ka na sa tao, bakong iyo pastor? Dahil kita kayan, dahil kita maghusga sa parte mismo ka na sa tuya pong mga kababayan. Maraot po yan. Badyan na mga tugang, inanggot kayan, ang God partner. Dahil ka mo kayan dahil magparausga sa parte mismo kanda sa tuyang mga kababayan. Pabayai, kung nakakakuha si tao, pabayai yan, dahil ka mainggit dyan. Tamay mahatol man kayan, duman sa mga kababayan, pabayai lang po. Dahil ka mainggit sa nakukuha kan iba. Magkuyan ka, makontento ka sa nakukuha mo. Pastor? Makontento ka sa nakukuha mo, dahil ka mainggit sa nakukuha ka na iba. Tamasakit po iyan na mga tugang. Iyan po pinagtawan talang ni na atensyon na nasambit ng bagay para po sa kaaraman na follow up kada sa tuyang mga kababayan. Tanganing day po kamo na uuri. Day kamo na uuri sa impormasyon na mga tugang duman sa mga kababayan ta. Bueno, flood control ang pinag-uurulayan ta mga tugang. Flood control, DPWH official, sa tuya pong pinag-uurulayan. So, ang sabi sa mga impormasyon na mga tugang, igwa po ni DPWH official sa flood control scam and sinasabing kulong ninda 12 taon sa pagbawi ka na sa indang mga testimonya. Sabi po yan ni Senador Ping Lacson, kung ikapalan partner nakasumpa ka na,
naka-pledge ka na, testigos ka, testigo baga pinaapod ka na korte o kung na anuman na mga komitiba, pinapasumpa bagayan, pastor, o ikabagata, ako kaya mga tugang, day pa man nagkuyan sa korte na ngaya iyan, pero may mga witnesses, igwa ako nin mga natistiguan mga tugang, na kung sain, pag ikapuyaon sa korte, pag may bista, aapo doon si pangaran mo bilang testigos, masumpa ka partner, masumpa ka baga, ngayon, ika ngaya, anong pangaran mo? Ika ngaya si Pastor Serge Marmol, ako po, opo, taga New San Roque ka ngaya, opo, pera ngayon edad mo, ang edad mo ngaya, 25, bako po, sala po yan, pira na edad mo, arog po kani, tinatama, tapos talangan man na sabihin mong 25, pag sinabi ka itong clerk of court na 25, di sala na to, pastor, sala na to. So ang sabi ni pastor naman sa 25, bako po, bako yan ang edad ko, di tinama na mga tugang si edad, taga New San Roque pili ka ngaya, iyo po, sige, may agom na igwa po, so ika ngaya nagsusumpa na ang gabus natataramon mo digdi sa korte, gabus katotohanan sana, iyo po, yan mga tugang. So sinumpaan mo bilang testigos, nagsumpa ka sa korte o maging duman sa committee level na kung sain ipinaapod ka mga tugang. Tangani na iluwas mo an sa imong mga testimonya. So may pagsusumpa na gustong sabihin, ang gabus na tanagsumpa ka, ang gabus na tinataram mo duman, gabus katotohanan. Pastor? Gabus katotohanan, bakong ambog, sinumpaan mo eh. Ngunyan, mga tugang, digdi po, sinasabi mga tugang, na igwa po nin pagkakakulong nin 12 sa pagbawi kan testimonya. Kung binawi mo sa imong mga testimonya, sabihin mo, bako po ito pinirit lang ko, ay pwede ka palang makulong kayan. Pwede ka palang makulong. Kaya isip-isipon nindo mga tugang na kung kamo witness, kung kamo testigo, dahil ka mo matakot, kinuha kang testigo, alimbawa kan autoridad, takiigwan ng kaso, dahil ka matakot mga tugang, na isabi mo ang katotohanan, dahil ka magpadikta sa mga autoridad, dahil ka man magpadikta duman sa kalaban kan mga autoridad. Tapag naaraman po mga tugang na nagpuputik ka, kabali ka dyan sa pwedeng makarsil o hirak man sa imo. Malangani ta, digdi sa pagbawi lang palan ka na mga testimonya, kan mga binutasan na mga pahayag, kan mga testigo, pwede na palan sinda na makulong nindusing taon. Maski nga ni bawion iniyo pong pinagasumpaan na salaysay, sa ginibo po na legislative inquiry, duman po sa flood control iskandal, makukulong pa man giraray ang gabus na mga opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH na dai po makulang sa 12 taon sa kaso po na perjury mga tugang. So dai ka nga ni magambog, dai ka magambog, dai ka magpadikta kung ano talaga si tunay na nangyari, isabi mo, isabi mo na dahil magpara sagin-sagin. Ano ba kaya dyan na testigos sa mga tugang nababangalan, nadidiktahan, bako man sincero sa buot ninda ang pagiging testigo. So, ngunyan mga tugang, pwede man na makulong giraray itong mga opisyal kan DPWH na digdi po mabawi kan sa indang mga testimonya. Dosi sagud ng lumabi pa sa kasong perjury. Ini ang sabi ni Senate President Pampilo Lacson
na iyo po ang chairman kan na Blue Ribbon na committee. Matapos ang mga tugang may magluwas na mga impormasyon, matapos may mga maglakop na mga impormasyon nin pagbawi kan mga testimonya under oath kan ng mga opisyal kaniyo pong DPWH sa ginibo pong investigasyon manungod po sa flood control scandal. Taigwa po ninda sa mga bareta, mga tugang, may mga nagluluwas na mga impormasyon na posible po dang bawion kana nagkapira nga mga opisyal kan DPWH si inot ninda nga mga pinagbutasan na mga pahayag sa Blue Ribbon na committee na pinapamayuhan ni Ping Lacson na mga tugang. Ian mga testimonya kayan, under oath yan, sinumpaan kaniyo pong mga opisyal bago pa man sinda mga tugang nagpaluwas kan mga impormasyon. Bago pa man pinagapuunan ang bista o investigasyon laban sa mga tao na involved po sa anomalya sa flood control. So digdi, may nagahalat na double whammy sa mga dating opisyal kanda DPWH in kaso po mga tugang bawi unindaan sa inda pong mga pinagsumpaan ng mga salaysay, mga pahayag, kasumpay po kan na kickback, korupsyon sa likod kan mga maanomaliyang flood control projects. So nakatalaan po mga tugang kanda sunod na nga pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee manungod sa urulay na ini kanda flood control iskama mga tugang sa Pizza 19. Ano ang Pizza 19? Pinaghihiling ta sa kalendaryo sa Lunes yan. So liwat na idadagos po ang investigasyon kanda Blue Ribbon Committee. So bako lang po sinda sabi sa mga impormasyon, bako lang sinda mananagot sa kasong perjury duman sa mga kababayan ta na nagtestigo na binabawi ana sa indang testimonya. So bako lang sa kasong perjury sinda mananagot kundi degdi mga tugang daiman sinda mapapaluya o daiman po ninda mapapaluya kan sa inda po mga tugang na pag atras kan sa inda nga mga binutasan na mga pahayag ang mga kasong pinagabilog laban sa nasangkot ng mga opisyal. So dahil naman ninda pwede po mga tugang na baguhon itong kaso. May rekomendasyon na, may mga rekomendasyon na and may mga warrant na ngani na pinagapaluwas. So dahil naman kung baguhon man ninda ito, kakasuhan sinda na perjury pagkatapos sa mga tugang dahil naman pwede ninda nga baguhon ito pong kaso na isinampa laban po sa mga opisyal, laban po naman sa mga persona na involved po digdi sa korupsyon kung sinda po mag-re-recant magiging liable sinda kung iniyo po mga tugang babawiun ninda ana sa inda nga mga testimonya magiging liable sinda mga tugang duman sa pinagaapod na violation kan lay sa lado kan perjury sa paagi po mga tugang kan pinagaapod na Article 183 duman sa Revised Penal Code amended ini kan Republic 1159-4 ini po an author kay ni iyo si Senate President Soto so si an author so an mga co-author kani iyo po mga tugang anda nagkapira nga mga senador kabali na diyan and iyo po mga tugang si Ping Lacson mga tugang kung sain digdi po ibinabandera sinasabi ana penalty kana perjury an penalty kana perjury na kay bandigdi ana kasong ini maski nga ni anong sinasabing sworn na statement mga tugang sa under oath digdi po sinasabi digdi na anda legislative inquiry
sinasabing ang penalty na imprisonment mga tugang major na pag-abot po ning penalty digdi po ang mayor na itinatao po iyo po ang 6 na taon sarong aldaw sagkod ng 12 taon. Ano? Pag nagputik ka, pinagabawi mo ana sa imong inot na testimonya na pinagasumpaan. Asin na apwera kayan sa pagkakapreso ninda 6 na taon sarong aldaw sagud ng 12 taon matatawanan ka o matao ka nin penalidad penalty na nagkakantidad 1 million pesos mga tugang asin perpetual absolute disqualification kung ika po sarong government official. Ano? So dai ka na pwedeng magtrabaho kung government official ka, nagputik ka, binawi mo itong testimonya mo, dai ka na pwedeng tawan ninda anuman na trabaho sa gobyerno. So dai ka na pwede na magtrabaho sa gobyerno mga tugang. Ano? So maski bawion na kana mga sangkot na opisyal kan DPWH ansa indang mga salaysay daiman mga tugang ini mamamati asin daiman po maluya an investigasyon sa lado po kan flood control scandal. Ninuli po ta na ipresentana sa mga nakalihis na pagdangog kan Blue Ribbon Committee ang mga circumstantial asin mga dokumentaryong mga ebidensya mga tugang. Ano po? So kabali ang mga dokumento sa budget na digdi po minasumpay sa nagkapirang mga personalidad, ano po, nagtutukdo sa nagkapirang mga personalidad pati naman sa mga sinasabi mga tugang na mga lehislador sa issue kan kickback sa flood control scam. So, digdi po, iniimbestigaran na kan Department of Justice, ining mga kasong ini, mantang ginigibo naman kan Anti-Money Laundering Council mga tugang, ang pag-freeze sa mga bank account ka nagkapira pong mga sangkot na mga personalidad. So, digdi, dailang po stand alone ini para po duman sa mga kababayan ta garuman sa na iniyo po mga tugang dai magagadan o mabagsak anasambit ng kaso on the basis of their reconstitution na mga tugang. Ano? So ngunyan iniyo pong nasambit ng bagay na itauna kan mga dating DPWH Bulacan na engineer na si Henry Alcantara, asin ni Bryce Hernandez, an kwarta asin an mga lulunadan isinuko na sa parte kan na gobyerno. Sarong indikasyon subuot nin pag-ako kan sa indang mga kasalan. Ano? Tadaiman ibabalik kaning mga taong ini, ito pong nasambit ng mga kwarta kan na gobyerno o kwarta na yaon sa inda kung bako itong totoo na kickback. Asin daiman itatao ang mga lulunadan na iyan kung iyan po sa dirin talaga nindang kwarta bakong ali sa kickback mga tugang. So dyan lang nagpapatunay po na inaako ninda na igwasin daning kasalan sa pag-surrender kadtong kwarta. So ano pa man ang rason mga tugang, ano pa ang rason tangani pong bawion mo? May mga ebidensya na sinurinder mo na nga si kwarta partner. Ang pag-surrender mo ka na kwarta, nangangahulugan iyan, pag-ako mo partner kan sa imong kasalan ba kung iyo pastor? Pag-ako mo na, ano man nga tayo susurinder ko ni, ini nga ali ni sa sakuyang negosyo, blood money nga ni, ano man na, bako man nga ni ali sa korupsyon, ay magkarasuan na lang kita dahil ko na isusurindir. Ano? Iyan, income yan kan sa muyang negosyo alagad mga tugang ninhuli sa pag-ako ninda
na ito po hali sa kickback mga tugang, asin sinda mismo nagahagad na maging state witness kan gobyerno degdi po sa sa kasong flood control, kaya ibinabalik ninda si kwarta taiyan ansaro sa mga prosedimiento mga tugang. Tanganing mapabalik ka sa state witness protection program kana gobyerno. So gusto ninda na makaiba duman, kaya ibinalik ninda itong kwarta. Taiyan si saro sa nakapalaman para maging kwalipikado ka digdi po sa state witness protection program kana gobyerno. So sa pagbalik mo kayan, inaako mo na igwa kanina sala. Inaako mo na iyada kwartang iyan hali sa kickback. And bihikulong iyan hali mismo sa kickback asin kwarta kanda gobyerno kan taong bayan. So sinabi kani na nadain niya igigilid mga tugang ang posibilidad na may nagkapera sa mga sangkot nasangkot po mga tugang ang nakipag-ulay nakapag-ulay na sa mga dating opisyal kan DPWH. Dai po mga tugang nakakapagduda kung kinaulay sinda sa paagi po kana sa indang mga abogado, mga lawyers na sinasangkot po mga tugang. So masunod anda pagdangog kani sa Pizza 19 kan Enero alauna po ni na pagkahapon. So papaluwasan po ninda subpina kana komitiba ang mga personalidad na dati na pong pinag-imbitaran alagad dai po mga tugang nagpapartisipar, dai nag-aabot sa pagdangog. Kabali digdi iniyo pong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Saro pa mga tugang, iyo po si dating Undersecretary Tribe Ulalbar, asin si Minard Ngo, Siringman, iniyo pong si Congressman Saldico kan Ako Bicol na taga Albay Bicolano. Kung dai pa masipot mga ipinapasubpina, iniyo po irerekomenda na kan Senate President o irerekomenda na sa Senate President na magpaluwas na po nin warrant of arrest laban sa Sainda. Si Olayvar mga tugang inimbita na kan committee asin dai po nag-abot kan sinubpina pag sinubpina asin dai pagiraray mag-abot nasa konstitusyon kan Pilipinas na pwede sindang mag-issue kan pinag-aapod na arrest warrant mga tugang. So gustong linawon kan Department of Budget and Management asin sa opisina kan Executive Secretary kung paano na iluwas ang sarong special allotment release order na nagtataon dalan sa pagpapaluwas po kan 50 bilyones pesos gikan po duman sa duman sa sinasabing unprogrammed appropriation kan budget kan Disyembre 27, 2024. So pwedeng imbitaran kan committee si Congressman Leandro Libiste sa paagi po kan liderato kan Kongreso kan Kamara kung tutugutan ini. Basado mga tugang sa mga impormasyon, may pagkahawig ang mga dokumento na pinagpapaluwas po mga tugang ni Libiste asin ang mga kaput na mga dokumentos ngunyan sa parte mismo ni Lacson. Maski dai pa subuot ini nahihiling mga tugang asin dai pa pinagpapaluwas ni Libiste na nasambit na po mga kopya. So mapadapit po mga tugang sa basihan na kaniyo pong si dating Undersecretary Cabral duman sa mga sinasabing Cabral files. Digdi po tanganing magsampa ni na kaso laban sa mga
pagiriba ka na gabinete, digdi po kinakaipuan na maging authenticated ana mga dokumentos kana DPWH. Ano po? So iyan ana magkakanigo asin na dapat sa nga gibuhon. Ano? Diyan po sa party mismo ka na Senado, mayo nin na miyaw-miyaw mga tugang. Mayo nin miyaw-miyaw, partner. Sa Kongreso lang anda miyaw-miyaw. Anda miyaw-miyaw sa Kongreso, partner. Iyo si Barsaga. Ano? Ngunyan, sa party mismo kan Senado, mayong miyaw-miyaw. Pero igwang gustong mag-apply, partner. Ano? Igwang gustong mag-apply. Diyan po mga tugang sa party kan na Senado. Sarong senadora. Ano? Ang gustong mag-apply na maging miyaw-miyaw man, partner. Party mismo ka na Senado. Bahala na kamo kung sisay. Basta sarong senadora. Gustong mag-apply da bilang miyaw-miyaw. Diyan po sa nasambit ng diyan po mga tugang sa nasambit ng Senado. Ano po? So nagdadanay po mga tugang digdi nangangahulugan kung tano ta determinado ang nagkapirang mga senador, kabali na po mga tugang si Marcos, iniyo pong si Marcolita pala, Marcolita na digdi po mga tugang tingkugon, iroon, gambalaon ang mga pagdangog ka na Blue Ribbon Committee matapos na kwestiyonon ni Marcolita ang pagiging hobheto kanay mga tugang. Ano po? Kaya digdi, duman sa mga yaon salado kan oposisyon, mga tugang ada mga yaon baga sa oposisyon, iyo man lang ang mga tugang nagkukuruntra, duman sa mga testimonya na pinagpapaluwas po na mga saksi, kaniyo pong mga witnesses, ninulita digdi mga tugang, digdi ani bang mga yaon na sa oposisyon gusto ninda mga tugang, idaramay si mga ibang mga opisyal na yaon sa gobyerno, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos, mga tugang. So iyan tanganing magaba, kinakamang nangunyan na mga tugang. Iniyo po ibang mga testigos na i-withdraw, baguhon sa indang mga nainot na mga testimonya. Kabali na dyan na mga tugang, iniyo po si Alcantara na kinakamang nangunyan. Kanda mga yaon po, mga abogado, kaniyo pong mga akusado. Kabali na dyan na mga tugang si Hernandez. So ining duwang ini iyo an inot na pinagkakamang tanganing baguhon an sa indang mga pinagbutasan na pahayag bawion na asin na baguhon na mga tugang. So iyan duman sa mga kababayan ta, in-update mi lang kamo na mapadapit po ka na mga ginigibong investigasyon sa lado ka na flood control anomaly. Mapuna naman ang investigasyon sa Lunes, mga tugang, so magpapadagos-dagos ini. Kadakol pa ko na kitang tuto karon na mga tugang, kabali na dyan ining Kerumaldes, na kung sain digdi dapat na imbestigaran man, pero nabot na naman kaya kita nin oras nin pamamaaram. So sa mga masurunod na mga programa, tatawan natin nin atensyon na mga tugang. So, sa pangarang ka na sa tuyang nakaibanan dyan po sa Engineering Department, nakaibanan ta dyan si Sir Pastor Serge Marmol, mga tugang, kaibanan tama dyan si Sir Stephen Pabis, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sa mga paraantabay kan papitik-pitik lang, maray na aga po sa Indukabos. Bago kita magpaaram, pasalamat kita sa mahal na Diyos, mga tugang, ninulit tinawang kita
na matapos ang satuyang obligasyon ngunyan. Maray na aga kay Kid Choy Rivero. Kid, kumusta dyan sa partikan na partido area? Bueno, mga tugang, salamat, uya po ang satuyang deliberate mga tugang. Mula sa awit 119:64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa bendisyon asinman sa pagtabang sa satuya na matapos ang satuyang obligasyon ngunya na aldaw. Mga tugang, salamat man sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalus kan sedo pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS